Napatitig si Ethan sa katabing babae na siyang hindi niya tanda ang pangalan. Ang naalala niya lang ay nakita niya ang babae sa dinayuhang bar sa Makati, tapos nauwi sa mainit na pagtatagpo. Ginulo ni Ethan ang buhok at saka umalis sa kama. Nakita ni Ethan ang kanyang damit sa sahig kasama ang mga ginamit na condoms. Pinulot niya ang nagkalat na damit sa sahig at sinuot iyon. Nag-iwan ng ilang libo si Ethan sa bedside table ng kama at hindi na ginising ang babaeng nakasiping. Wala pa naging karelasyon si Ethan Villacarlos, isa sa mga anak na lalaki ni Prima at Manuel Villacarlos. 3 sila magkakapatid at si Ethan ang pinakabunso at sutil sa magkakapatid. Nagpasalamat si Ethan nang nasabus sa kanya ang susi ng kanyang kotse na makarating siya sa basement ng hotel kung saan niya dinala ang isang babae na hindi niya kilala. Sanay na si Ethan sa ganoon dahil hindi naman yun isang beses na nangyari. Himala lang kung matandaan niya ang pangalan ng babaeng nakakasipi niya. But of course, he practiced safe sex. "Saan ka na naman nanggaling?" Tanong ng kapatid ni Ethan sa kanya nang makarating siya sa kumpanya nila. Nagusot ang suot at walang ayos ang buhok. "Diyan lang kuya," anas naman ni Ethan sa kapatid. "Kung ganito ka naman pala magbakasyon dito sa syudad, Ethan, why don't you visit our ancestral house in Valencia?" Anang ng kapatid ni Ethan dahil kutang-kuta na ito sa mga bisyo ng kapatid. Though, magaling si Ethan sa negosyo kaso laging mag-iba't ibang babae ang naghahanap dito. Kaya nga naisipan nitong magbakasyon sana. "Anong gagawin ko ro sa probinsya kuya?" Kunot noong saad ni Ethan. "Magliwaliw ka doon. Lumayo ka muna dito sa syudad. At baka doon sa probinsya ay malinawan na yung utak mo. At tumino ka naman pagdating sa mga babae." Saad naman ng kapatid ni Ethan. Dahil sa pagbanggit ng kapatid ni Ethan sa salitang babae, napangisi si Ethan at tila may bombilyang umilaw sa kanyang ulo. "Tama ka kuya. Mas mabuti nga doon sa Valencia dahil hindi ako mahahabol ng babae. At saka kapag mga taga Valencia, hindi din nila ako mahahabol dito sa Maynila kung sakasakali man." Ngumiting tagumpay si Ethan at tumayo. "Thank you bro, you are the best." Napailing na lamang ang kapatid ni Ethan dahil sa sinabi nito. Bigong tinignan lang ng kanyang kapatid si Ethan na pasipol-sipol na umalis. Linggo ng gabi ay gulat ang lahat ng kasambahay sa mansyon na mga Villacarlos nang dumating ang bunso nitong anak. Sa kabilang banda naman, habang abala si Heve sa kanyang maliit na hardin, biglang may tumawag sa kanya. "Heaven!" Si Heaven na nakatutok sa pagbubungkal ng lupa sa kanyang bakuran ay dapat da sa kanyang ginagawa. Ang tumawag ang kanyang kaibigan na si Risa. Kumalat ang ngiti sa labi ni Risa nang makita ang kaibigan. "Risa, kumusta?" Ani naman ni Heaven at saka nagpunas sa kanyang kamay na may lupa. "Busy ka ba ngayon?" Tanong naman ng kaibigan at sinulyapan ang kanyang ginagawa. Si Heaven ay isang hardinera. Minsan ay may mga taong kumukuha sa kanya upang pagandahin ang mga bakuran nito. Hindi siya profesional sa ginagawa, ngunit naging maalam siya sa pagtatanim dahil nakalakihan na niya iyon. At ang kanyang mga yumaong na mga magulang ay yun din ang hanap buhay ng ito ay buhay pa. Kahit sa pagtanim at pag-aalaga ng mga gulay ay maalam din siya. At yun nga ang ginagawa niya sa kanyang maliit na bakuran. Nagtatanim siya ng iba't ibang gulay upang kanyang maani at mabenta. Masaya na si Heaven sa kanyang payak na pamumuhay. Hindi na siya naghahangad pa ng mataas masyado sa kanyang buhay. Ang tanging ipinagdalasal lang niya ang mahabang buhay at maayos sa pangangatawan kahit hindi na siya magka-boyfriend. Hindi naman. Wala kasi akong pinagkakaabalahan ngayon
dahil kakatapos ko nga lang daw sa trabaho ko kina Aling Pasing. Si Heaven. Siya kasi ang gumawa sa malawak na hardin ng bulaklak kay Aling Pasing, isa sa kilalang pamilya sa kanilang bayan. Tamang-tama, Heaven. Ikaw ang naisip kong kunin para ayusin ang hardin doon sa mga Villa Carlos. Anang naman ni Risa sa kaibigan. Nagsalubong ang kilay ni Heaven. Ang pamilya Villa Carlos sa ilang metro lang ang layo sa kanyang bahay. Kung tutuusin ay naglalakad nga lang ito. At si Risa ay matagal nang katulong sa mansyon ng mga Villa Carlos. Nakilala ni Heaven si Risa dahil ito sa kanyang kalaro noong elementary days niya. At pati na noong nag-high school sila. Ha? Wala bang kinuha na landscape gardener ang mga Villa Carlos, Risa? Hindi ako professional eh. Alin lang ang wika ni Heaven. Alam niyang istrikto ang mga Villa Carlos. At hindi siya kilala kung kaya't nagdadalawang isip siya na kunin ang oportunidad na iyon. Hindi naman kasi ganong kalakihan, Heaven. Sa backyard lang nila, doon sa may poolside. Since hindi yun masyadong na-maintain, kaya hindi na sila kumuha ng ano nga yung sinabi mo? Landscape gardener? Basta raw may alam sa gardening. Tsaka yun kasing nangangalaga sa mga halaman na mansyon ay nagkasakit. Hindi pwede. Say-say naman ni Risa. Sigurado ka ba, Risa? Paniniguro ni Heaven sa kaibigan. Nais man ni Heaven ng pera, ngunit ayaw niya namang madamay ang kanyang kaibigan kung sakasakaling ayaw ng mga Villa Carlos sa kanya. Huwag ka nga mag-alala ng ganyan. Wala naman ng mga matatandang Villa Carlos sa mansyon. Wala nga kaming amo lagi sa mansyon. Ani naman ni Risa. Hindi naman ako stay in sa mansyon, no Risa? Si Heaven. Oo, hindi. Pero kung gusto mo, pwede naman. Si Risa. Napatango si Heaven. Minsan na siyang napagawi sa bahay ng mga Villa Carlos kung kaya't alam na niya ang backyard ng mansyon. Panatag si Heaven na madali niyang matatapos iyon kung kaya't pumayag na siya sa alok na trabaho ng kaibigan. Sige, mabuti naman kung ganun. Ayaw kong iwan ito mga pananim ko eh. Si Heaven naman at tinignan ang kanyang mga tanim na talong at pipino na siyang malapit ng mamunga. Mabuti naman kung ganun, masayang sabi ni Risa. Teka, pasok ka muna dito, Risa. Natatawag saad ni Heaven sa kaibigan. Hindi na tuloy kita'y naimbita rito sa loob at nag-usap ka agad tayo sa trabaho. Puna pa ni Heaven at pinuksan ang mababang fences ng kanyang tahanan na gawa lamang sa tabla na pinagtagpe-tagpe. Hindi na, Heaven. Kikitain ko pa si Joseph eh. Ngumuso si Heaven dahil na magitin iyon ng kanyang kaibigan ay namula kaagad ang mukha nito. Si Joseph ay anak ni Aling Pasing na siyang masugid na malinigaw ni Risa noong high school nila, kaso hindi sinagot ni Risa dahil sa agwat nila sa buhay. Ngunit sa kasalukuyan ay si Risa pa rin ang nakukursunadahan nito at naging magkasintahan na nga ang mga ito. Sige na nga, may date ka pa pala eh. Ngiting saad naman ni Heaven. Masaya siya para sa kaibigan dahil nakasubaybay siya sa love story ng dalawa. Mag-boyfriend ka na rin kasi. Ang dami may gusto sa'yo. Kaso lagi mo naman dinidisma ang mga nais sa manligaw sa'yo. Double date sana tayo ngayon. Ngumisi si Risa. Wala pa sa isip ko yan. Kontra ni Heaven sa kaibigan. Puro katrabaho at tanim. Hindi mo pwedeng asawahin ang mga gulay at bulaklak mo. Yang petsay mo ang malalanta. Dahil dyan saka, naputol si Risa nang itinaas ni Heaven ang hawak na bolo. Humagalpak ng tawa si Risa nang makita ang mukha ng kaibigan. Kahit kasi laking probinsya si Heaven, likas ng paputi ang kutis ito at kaagad na namumula kapag nahihiya o tinutukso. Sira ka talaga. Umalis ka na sa date mo, Risa. Namumulang taboy ni Heaven sa kaibigan.
Hindi ka lang kasi nadidiligan. Tukso pa nga ni Risa sa kaibigan na halos magkulay hinog na kamatis na ang mukha. Baliw, Eddie, ikaw na ang lagi may dilig ang pechay. Inisang saad ni Heaven. Pikon ka talaga, Espen, no? Sige na, sa Lunes ang simula ng trabaho mo. Ite-text ko na lang sila madam tungkol sa magigisahod mo. Si Risa, at saka tumakbo na papalayo sa bahay ni Heaven. Hahawakan na sana ni Heaven ang mukha nang mapagtanto niyang marumi pala ang kanyang kamay. Ramdam niya kasi ang pagtaas ng temperatura sa kanyang mga pisngi at nais niya lang itong inspeksyonin. Suot ni Heaven ang isang shorts na hanggang sa ibabaw ng tuhod niya ang haba at saka pinaresan iyo ng isang t-shirt na kumukupas sa ang kulay. Nakatsinelas lang din siya at may round hat sa kanyang ulo. Sinalubong si Heaven ng kanyang kaibigan na si Risa na parang naiihi. May problema ba, Espren? Alalang tanong ni Heaven sa kaibigan na parang may diarrhea. Wala, Espren. Medyo lang. Medyo nagulat lang kami kasi dumating ang bunsong anak ni Madam Elena at Sir Manuel kagabi. Balita ni Risa kay Heaven at saka ito pinapasok sa loob ng mansyon. Dinala ni Risa si Heaven sa likod ng bahay kung saan ang tatrabahuhin niyang halamanan. Napatanaw naman si Heaven sa malaking pool na nagkukulay asul ang tubig. Maaliwalas ang lugar at may 2 punong kahoy. Paano yan? Hindi na ba ako tutuloy sa trabaho ko rito, Espren? Tanong naman ni Heaven kay Risa. Mabilis ang pag-iiling ni Risa kay Heaven. Hindi, tuloy pa rin naman. Pero syempre, mag-ingat-ingat na lang tayo sa kilos natin. Dahil, alam mo na, medyo bugnutin ang bunso nila madam at... Tinignan ni Risa si Heaven ng mabuti bago muling nagsalita. Espren, huwag kang maglalapit doon kay Sir Ethan ha. Hindi maganda ang record sa mga babae eh. Babaero kasi. Maliit na tinig. Nangunot naman ang ilong ni Heaven sa sinabi ng kaibigan. Hoy Risa, trabaho ang pinunta ko dito no? At saka, alam mong wala akong balak sa ganyan-ganyan. What more ko sa amo mo? Ayaw ko sa mayayaman. Masyadong komplikado ang buhay. Disma naman ni Heaven sa kanyang kaibigan. Alam ko, Espren, kaso lang, maganda ka at baka matipuhan ni Sir. Ayaw ko lang masaktan ka, no? Si Risa. Sige na, magtatrabaho pa ako. Bumalik ka na sa loob at baka may gagawin ka pa. Putol ni Heaven sa kanilang usapan ni Risa. Nag-breakfast ka na? Ani ni Risa. Oo, sagot naman ni Heaven. Sige, later. Dadalhan na lang kita ng snack mo sa iyong break time. Si Risa, bago umalis. Inayos si Heaven ang pagkakapusod sa kanyang mahabang buhok bago sinuot ang sombrero at saka namewang sa harap ng aayusing halamanan. Kumpleto ang lahat ng kakailanganin niya sa hardin at pati na nga ang seedling at halaman na kanyang itatanim ay mayroon na rin. Bumuntong hininga si Heaven at saka nagsimula. Madamo ang likod ng punong kahoy, kaya doon muna siya nagsimula. Kinuha niya rin ang mga halaman doon na nalanta na at mga vase sa bulaklak na kailangan nang i-dispose. Naghahakot ng mga lumang vase si Heaven na biglang gumulo ang tahimik na tubig ng pool. Naibaba ni Heaven ang mabigat na vase at tumingin sa pool. Naaninag ni Heaven ang isang maskuladong katawan ng lalaki na siyang lumalangoy patungo sa kanyang direksyon. Bumuntong hininga si Heaven at ipinagsawalang bahala na lamang ang kanyang nakitang lumangoy. Ngunit nabitawan ni Heaven ang hawak na vase nang may biglang humawak sa kanyang balikat. Hey! Ang panggugulat ni Ethan sa dalagang nakita sa may poolside, but it's a wrong move na makita ni Ethan ang pagkahulog ng vase mula sa kamay nito dahil sa kanyang ginawa. Nagkibit balikat lang si Ethan na makabawi dahil nakita niyang luma na naman ang vase at mumurahin lang.
Gustong makita ni Ethan ang mukha ng dalagang nakita, ngunit nakatalikod ito sa kanya at mukhang hindi pa makabawi sa gulat ito. Hala! Sambit ni Heaven at kaagad na lumingon. Nahigit ni Heaven ang hininga nang makita ang topless sa si Ethan at naka-boxer shorts lamang ito. Dumaan ang namimilog na mata ni Heaven sa matitipunong katawan ni Ethan. Mula sa malalapad na dibdib nito, pababa sa six-pack abs na binasa ng tubig at hanggang sa V-line na naumusli. Namula ng husto ang mukha ni Heaven nang tumulo ang kanyang mata, pababa hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa maumbok na hinaharap ni Ethan. Hey, are you done, ay? Nalunok ni Ethan ang pilyong komento nang dumapo ang isang malutong na sampal ni Heaven sa kanyang pisngi. Bastos! Asik ni Heaven kay Ethan. Saglit na natameme si Ethan, dulot na sampal ni Heaven. Tila nilipad din na sampal nito ang kanyang diwa. What the F, woman? Malakas sa saad ni Ethan kay Heaven. Ano? Galit ka? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nahulog ang vase. Nabasag tuloy. Inis sa saad ni Heaven at tinignan ang kawawang vase na hindi na makukumpuni. What? Para lang sa vase? Sinampal mo ko? Hindi makapaniwalang sambit ni Ethan at napahima sa pisnging namamanhid pa. Oo. Nanggugulat ka kasi. Tapos, nabitin si Heaven at napasulyap sa mabatong katawan ng lalaking nasa kanyang harapan. Bastos ka pa rin! Utal na dugtog ni Heaven. Napabuga na isang marahas na hininga si Ethan mula sa kanyang ilong. Inilagay ni Ethan ang magkabilaang palat sa bewang at umigting ang panga nitong pinukol ng tingin ni Heaven. Wala akong ginagawa sa iyo, miss. Kung meron mang bastos sa atin ngayon, ikaw yon. Bigla-bigla kang nananampal. FYI, ang lagkit ang tingin mo sa akin. Why? Do you like me? Mahangis saad ni Ethan kay Heaven. Pinasadahan ng tingin ni Ethan ang katawan ni Heaven mula sa paa nito at paitaas. Aminado si Ethan na nagagandahan siya sa dalagang kaharap. Maliit ang mukha ni Heaven. Namumula ang mga labi nito, maka-cupid bow ang hugis at maputi. Nangunot naman ang noo ni Heaven dahil sa winika ni Ethan. Ano? Ang hangin mo naman! Sa arogante, mahangin at bastos na tulad mo? Magkakagusto ako sa'yo? Trim on, mister. Kasi hinding-hindi ako magkakagusto sa lalaking tulad mo. Si Heaven na umiinit na ang ulo sa lalaking kaharap. Amused na ngumiti si Ethan kay Heaven. It's the first time na maka-encounter siya ng babaeng singtapan ng isang tigre. Maliit ito kung tutuusin para kay Ethan, ngunit sobrang lakas ng loob na sagot-sagutin siya nito. If the woman in Metro dropped their knees for Ethan, mukhang nakahanap ng katapas si Ethan sa katauhan ni Heaven. Don't call me Mr. Miss. I have a name. Ethan. Ethan ang pangalan ko. Anang ni Ethan. Umidap si Heaven kay Ethan. Pakiko? Tinanong ko ba? Asik ni Heaven kay Ethan na siyang hinahagalpak ng tawa ni Ethan. I like it. I like your guts, miss. What's your name? Natatawa pa rin saad ni Ethan kay Heaven. She, disma lang ni Heaven sa tanong ni Ethan sa kanya at bumalik sa ginawa. Kapag ako pinabay sa visa ito, ikaw ang babalikan ko. Usal ni Heaven at pinulot ang basag na vase. Kinagat ni Ethan ang labi at saka pinagmasdan si Heaven sa ginagawa nito. I think I will enjoy my vacation, Piping saad ni Ethan sa kanya sarili. Tinalikuran ni Ethan si Heaven at saka kinuha ang dalawang towel. Papasok na siya sa bahay na biglang narinig ni Ethan ang malakas sa sigaw ni Risa. Heaven! Ano nangyari? Ay, Sir Ethan, nandiyan po pala kayo. Naitikom ni Risa ang bibig nang makasalubong ang amo na papasok sa bahay.
Tinaasan ng kilay ni Ethan si Risa. Kilala ni Ethan si Risa dahil bubit pa lang ito. Sumasama ni ito sa inanak sa bahay nila sa kanilang mansyon. Heaven? Sambit ni Ethan. Kaibigan ko, sir. Nagtatrabaho din dito. Siya yung kinuha kong hardinera para doon sa may poolside, sir. Paliwanag naman ni Risa sa amo. Ethan clicked his tongue. Okay. Si Ethan at saka pasipol na tumuloy sa paglalakad. Naguguluhan namang sinundan ng tingin ni Risa ang amo bago tumalima upang mabisita si Heaven. Narinig niya kasi ang isang bagay na nabasag mula sa backyard ng mansyon. Heaven? Si Risa nang makita ang kaibigang nagpupulot ng masamang damo. O Risa, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Heaven sa kaibigang kararating. Halika nga rito. Tumigil ka muna siya sa ginagawa mo. Hindi naman to minamadali eh. Pagkaway ni Risa sa kaibigan. Bumuntong hininga si Heaven at saka hinubad ang suot na gloves. Lumipat siya kay Risa. Narinig kong may nabasag dito kanina. Ano yun? Usisa ni Risa. Tinuro naman ni Heaven ang basag na vase. Ayan, nabasag. Kasi may walang modo na lalaki ang nanggulat sa akin. Nabitawan ko tuloy ang vase. Himutok ni Heaven sa kanyang kaibigan. Babayaran ko ba yan, Risa? O ikakalta sa sweldo ko? Problemadong wika ni Heaven. Teka, may lalaki dito? Si Risa na mas concerned pa sa lalaki. Oo, Ethan yata ang pangalan niya eh. Ewan ko, hindi ako interesado na alamin yun. Maasim na saad ni Heaven. Ha? Si Sir Ethan ang nandito? Bulala si Risa. Namilog naman ang mga mata ni Heaven na tumingin sa kaibigan. Sir? Putol na sambit ni Heaven. Oo, wala namang ibang Ethan dito sa mansyon ngayon maliban kay Sir Ethan. Ano bang ginawa mo? May sinabi ka? Si Risa. Nasampal ni Heaven ang noo at saka nanlumong na paupo. Hoy Heaven! Si Risa. Naiiyak si Heaven. Hindi lang niya pinagsalitaan ng amo, kung hindi nakatikim pa ito na malutong na sampal mula sa kanya. Tingin ko, hindi na ako makakabalik pa rito, Risa. Usal ni Heaven. Ha? Bakit naman? Nitong saad ni Risa. Nalintikan ako sa amo mo. Sinagot-sagot ko siya at pinikit ni Heaven ang mga mata na mahigpit. Nasampal ko pa. Dagdag ni Heaven. Lumaki ang mata at butas ang ilong ni Risa dahil sa inamin ng kanyang kaibigan. Though she felt more relaxed and relieved dahil sa nangyari. Ayaw niya kasi nalalapit ang kaibigan sa babaerong amo. Okay lang yan, Espren. Hahanapan na lang kita ng trabaho kapag nasisanti ka rito. Pampalubag loob ni Risa kay Heaven. Tumango na lamang din si Heaven sa sinabi ng kaibigan bilang pagsang-ayon. Sa sumunod na araw ay hindi na bumalik si Heaven sa mansyon ng mga Villa Carlos dahil sa hiya. Napakalakas ang loob niyang sinagot-sagot ang lalaki na siyang bunsong anak pala ng mansyong pinagtatabahuhan niya. Nangihinayang si Heaven sa parang maaari niyang makita pero kinakain naman siya ng kanyang hiya. Kampante si Heaven na maintindihan siya ng kanyang kaibigan kung kaya't naisipan niya na lamang na mag-asikaso sa kanyang mga pananim sa kanyang maliit na bakuran. Mukhang kayo na lang talaga ang pag-asa ko. Pagkakausap ni Heaven sa mga pananim na gulay. Every morning kasi dinidiligan ni Heaven ang kanyang mga pananim kapag walang ulan. Kaya lumaki kayo na maayos ha, para may panggastos na araw-araw. Mamunga kayo ng marami, para marami din akong pera. Saad muli ni Heaven at hinawakan ang dahon ng kanyang tanim na pipino. Tumayo si Heaven at saka muling inangat ang sprinkler upang magpatuloy sa ginagawa.
Tumubo pa kayo ng tumubo. Wika ni Heaven na para bang tao ang kanyang kausap. Ngunit walang kaalam-alam si Heaven na habang kinakausap niya ang kanyang mga pananim, nanonood sa kanya si Ethan. Nakangisi nitong pinagmamasdan si Heaven na kinakausap ang mga pananim na para mga kaibigan na dalaga. Namanghari si Ethan kung gaano kasimple ng buhay ni Heaven. Nalaman ni Ethan ang tahanan ni Heaven dahil kay Risa. Sinadya kasi ni Ethan si Heaven sa backyard ng kanilang mansyon, ngunit nagtaka kung bakit wala ito. At dahil batid ni Ethan na magkakilala si Heaven at Risa, tinanong ni Ethan si Risa kung bakit wala ito. Nahirapan pa si Ethan dahil ayaw magsalita ni Risa. Ayaw nitong sabihin ang mga whereabout ni Heaven. Kaso sa huli ay nagsabi naman ito na sinabi niyang hihingi siya ng paumanhin kay Heaven sa nagawa niya. Pero palusot lang niya iyon. Naisan talaga niya makita si Heaven sa di niya malamang kadahilanan. Dala ni Ethan ang kanyang sports car, ngunit hindi yata siya napansin ni Heaven kahit nga nakadungaw na siya sa mababa nitong fences ay hindi siya napansin ng dalaga. Kabahan ka talaga kapag yung tanim mo sinagot ka. Untag ni Ethan na siyang kinatulan naman ni Heaven sa gulat. Mabuti at hindi na nito nabitiwan ang bitbit na sprinkler. Ano ba, Ethan? Gulantang nasambit ni Heaven na makita si Ethan sa fresh look nito. Naka-t-shirt ito at shorts. Tapos sandals sa paa. Sa mga labi ni Ethan ay naklaro ng isang malokong ngiti na makita ang gulat sa mukha ni Heaven. Hindi patid ni Ethan kung bakit may kakaibang satisfaction sa kanyang kaloob-looban kapag nakikita na naminilog ang mga mata ni Heaven at nalalaki ang butas ng ilong. Anong ginagawa mo rito? Inis na saad ni Heaven. Kakasimula pa lamang ng kanyang araw, ngunit batid na niyang sira na iyon dahil sa presensya ni Ethan. Hindi mo ba ako iimbitahang pumasok? Mumuso pa si Ethan ang direksyon ng bahay ni Heaven. Hindi ako basta-basta na lang nagpapapasok na estranghero dito sa tahanan ko. Anang ni Heaven at binabab ang sprinkler. I'm not a stranger. Nagpakilala na ako sa iyo yesterday, di ba? Si Ethan naman na mukhang porsigido. Umirap si Heaven. Oo, la, palang. Emphasize ni Heaven kay Ethan. Tsaka, ano nga pinunta mo rito? Mangsira ng araw ko? Dagdag pa ni Heaven. I like you. Saad ni Ethan. Ano? Gulat na wika ni Heaven. Winasiwas ni Ethan ang kamay kay Heaven. I mean, gusto lang kita makita since hindi ka pumunta sa bahay. Si Ethan naman, halos mag-abot na ang dulo ng kilay ni Heaven sa pagtataka sa kinikilos si Ethan. Saan mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong ni Heaven kay Ethan. Swabing sinilid ni Ethan ng isang kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling shorts at pinakatitigan si Heaven. Lisa, sa kanya ko nalaman. Sagot naman ni Ethan at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ni Risa sa iyong tahanan ko? Yup. Nagusot lalo ang mukha ni Heaven sa pagdududa kay Ethan. Ngunit nakinggulat ni Heaven nang tinalon ni Ethan ang bakod ng kanyang bahay at lumapit sa kanya. Walang sabing kinuha ni Ethan ang sprinkler ni Heaven at nagsimulang magdilig sa mga pananim ni Heaven. Hoy! Ano ginagawa mo, Ethan? Tarantang saad ni Heaven at aagawin na sana ang sprinkler mula sa kamay ni Ethan nang hawakan nito ang palapulsuhan niya. Napatingala si Heaven kay Ethan na magtagpo ang kanilang mga mata ay hindi malaman ni Heaven kung bakit tila nalulunod siya sa mga titig ito sa kanya. Ang init ng palad ni Ethan ay tila nag-transfer sa kanyang malamig na kamay. I'm helping you, Heaven. Ngiting saad ni Ethan kay Heaven. Alam mo pangalan ko? Si Heaven at hindi pa rin binabawi ang kamay mula kay Ethan. And I like your name. It suits you well.
Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo. Huwag ka lang magsalita. Biro ni Ethan na siyang kinapanting ng tenga ni Heaven. Ano? Si Heaven at pinawi ang kamay kay Ethan kaso humigpit ang pagkakakapit ito sa kanyang palapulsuhan. Kidding, pero totoo na bagay sa'yo ang pangalan mo. Heaven. Si Ethan. Che, akin na nga ang sprinkler. Inaantala mo ang trabaho ko. Umuwi ka na sa mansyon mo kung sisirain mo lang ang araw ko rito. Anang ni Heaven. I'm here to make friends. Si Ethan at hindi binigay ang sprinkler kay Heaven. Umirap na lamang si Heaven at hinayaan si Ethan sa gusto nito. Sumusunod lang siya sa lalaki habang nagdidilig at tinuturo niya ang mga halaman na tapos na niyang madiligan. Wala ka lang yata magawa, kaya araw ko sinisira mo. Namimirweso ka. Si Heaven. Hinarap ni Ethan si Heaven at dahil napatigas si Ethan, napatingin din si Heaven kay Ethan. Tama ka. Wala nga ako magawa. Pero mali ka nang iniisip na gusto kong sirain ang araw mo. Gusto lang talaga maging kaibigan ka at matuto sa mga pananim. Si Ethan. Nagdududa pa rin ang mga titig ni Heaven kay Ethan. Also, nandito ako para sabihin sa'yo. Natapusin mo yung sinimulan mong trabaho sa mansyon. Pumangat kasi lalo ang backyard. Seryosong wika ni Ethan. Dahil sa sinabi ni Ethan, muling bumalik si Heaven sa mansyon ng Villa Carlos upang tapusin ang nasimulan niyang trabaho sa backyard ng mansyon nito. Hindi mahirap para kay Heaven ang gardening since yun talaga ang passion niya kahit na maliit lamang ang kanyang kaalaman. Siguro dahil passion-driven siya sa mga ginagawang pagla-landscape kaya nagiging maganda ang kinakalabasan ng kanyang mga proyektong nakukuha. Ngunit sa Villa Carlos Mansion lang yata nahirapan si Heaven dahil may asungot na laging nanggagambala sa kanya. At yon ay si Ethan. Lagi itong nakabantay sa kanya at kung minsan ay nakikialam pa. Nasabi ni Ethan kay Heaven na interested daw ang lalaki sa pagtanim. Ngunit sinasalungat naman ito ang mga sinasabi ni Heaven. Espren, snacks ka muna. Tawag ni Risa sa kanyang kaibigan. Mabilis namang iniwan ni Heaven ang pag-a-arrange ng mga bulaklak. Salamat sa merienda, Risa. Kahit maaga pa naman. Sabi niya at umulo sa bakal na silya na siyang nasa gilid lang din ng pool. Utos si Sir Ethan. Sinabi ko maaga pa pero ini-insist kasi niya. Mukhang malapit na kayo ni Sir Ethan, Heaven, ha? Tunog tuksong saad ni Risa at sinundot ang tagiliran ni Heaven. Nag-make face naman si Heaven sa kanyang kaibigan. She, anong malapit doon? Anang ni Heaven. Hoy, grabe ka. Always present kaya dito sa backyard si Sir Ethan. At minsan ko na kayong nakitang nagtutulungan dito, ha? Baka naman, iba na yan. Ani ni Risa sa kanyang kaibigan. Ginagambala lang niya ako, Risa. Pinapatagal niya lalo ang trabaho ko dahil sa kanyang pasensya. Pabagsak na wika naman ni Heaven. Sa isang linggo niyang pag-aayos sa backyard na mansyon ay walang mintis nga naman siyang ginagambala ni Ethan. We? Yung mga kasama ko ngang mga kasambahay ay ginagawa kang pulutan sa hapag. Inis na saad ni Risa. Ano? Si Heaven. Mga inggitera kasi. Siguro, naiinggit sila dahil close kayo ni Sir Ethan at tinutulungan ka rito. Ginagawan ka ng kwento at ayaw ko noon. Kinigising nila ang pagiging bruhilda ko. Si Risa at napabuntong hininga. Kumuha si Heaven ng cookies at saka kumagat. Huwag mo na lang silang pansinin, Risa. Dahil kung ano man ang kanilang mga sinasabi sa akin, hindi naman yung totoo. Maayos ako nagtatrabaho dito. Ani naman ni Heaven. Kapag talaga ako ay hindi nakatimpi sa mga babaeng yan, ay makakatikim na sila sa kamay ko. Saad ni Risa. Napangiti na lamang si Heaven dahil sa sinabi ni Risa.
Nang mawala ang mga magulang ni Heaven, walang ibang taong tumulong sa kanya kung hindi si Risa. Sinamahan siya nito sa oras ng kagipitan at dinadamay sa lahat ng bagay. Laking pasasalamat ni Heaven na nakilala niya ang taong tulad ni Risa. The following day, nililibing na ni Heaven ang mga bulaklak na daisy sa plant box na pumapalibot sa isang puno. Nang bigla may tumabing na dilim sa kanya at nalanghap ni Heaven ang pamilyar na panlalaking amoy. Ang amoy ni Ethan. Nang lumingon si Heaven ay hindi nga siya nagkamali na makita ito. Nakangisi ito sa kanya. Malapit ka na matapos dito? Si Ethan ang unang nagbukas ang kanilang conversation dahil bumalik si Heaven sa pagbubungkal ng lupa upang inilibing ang mga daisy. Oo, maiksing tugon ni Heaven. So, may time ka ba later? Let's stroll around Valencia. Ayaw ni Ethan kay Heaven. Ayaw ko. Matabang na wika ni Heaven. Tumabi si Ethan kay Heaven at tinitigan ito na kagaya ng kanyang laging ginagawa kapag nagtatrabaho si Heaven. Unti-unting nagtagpo ang kiling ni Heaven na makitang walang ginawa ang dalaga upang sitahin siya. Usually kasi ay sinisita siya ni Heaven o kundi naman ay tinatapunan ng lupa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tahimik lang ang dalaga. May nagawa ba ako? Si Ethan. Anong nagawa mo? Si Heaven naman na nagpatuloy sa ginagawa. Why are you acting like this? Seryosong tanong ni Ethan kay Heaven. Hindi sanay si Ethan na hindi siya sinusungitan ni Heaven. Maybe there's something wrong with him. Pero masaya siya kapag sinusungita siya ni Heaven at naiinis sa kanya ang dalaga. Wala, umalis ka na lang dito, Ethan. Taboy ni Heaven kay Ethan. Pinakiramdaman naman ni Heaven si Ethan sa kanyang tabi na nananahimik matapos niyang sabihing umalis ito. Hindi kasi nagustuhan ni Heaven ang sinabi ng kanyang kaibigan si Risa nang huli sila mag-usap. Ayaw niyang may pagchismisan na naman ang mga kasama nito tungkol sa kanya na magdadala kay Risa sa kapahamakan. Ayaw mang aminin si Heaven pero nasasanay na rin siya sa mga panggagambala ni Ethan sa kanya. Masaya siya kapag nasa paligid ang lalaki at hinahanap na niya rin ang presensya nito kapag nagtatrabaho siya. Masaya siya sa tuwing nagtatanong ito sa kanya tungkol sa panggagarden. Masaya siya sa maliit na tulong nito sa kanyang pagtatanim at may lungkot nga kay Heaven na malapit na siyang matapos doon sa trabaho niya sa mansyon dahil alam niyang hindi na niya siguro makikita ang lalaki. Ngunit sa nalaman niya sa kaibigan ay mukhang maagang mapuputol ang kanilang pagkakaibigan. Ay! Nasambit ni Heaven nang biglang hinuli ni Ethan ang kanyang kamay at kinuha nito ang bolo sa kanyang kamay. Ethan? Nagugulo ang saad ni Heaven nang makita niyang hinubad ni Ethan ang suot niyang gloves at saka walang sabi siya nitong binuhat na parang isang sakong bigas. Ethan! Ano ba? Ibaba mo nga ako, Ethan! Pagwawala ni Heaven. Tulong! Tulong! Hinging saklolo ni Heaven, ngunit dire-diretso lang ang lakad ni Ethan. Ethan, ibaba mo ko! Marunong ako maglakad, ano ba? Pagpupumiglas si Heaven, ngunit napatigil din siya nang paluin ni Ethan ang kanyang puwet. Bastos! Hiyaw ni Heaven, ngunit hindi siya pinansin ni Ethan hanggang sa ipasok siya nito sa kotse. Hindi nakapalag si Heaven kay Ethan nang mabilis itong umikot sa driver's seat at pinaandar ang makina ng sasakyan. Pawisan si Heaven mula sa trabaho at nadagdagan pa iyon dahil sa ginawa ni Ethan sa kanya. Amazed man si Heaven sa kotse nitong sila lang dalawa ang kasya, ngunit kinakabahan si Heaven dahil kinikidnap siya ni Ethan. Kidnapping ito! Himutok ni Heaven na magsimula ng umandar ang kotse at umusad. Nais man niyang lumabas kaso nilak ni Ethan ang kotse. Ethan, saan mo ba ako dadalhin?
Uma-under na naman yung pagka-spoiled mo. At basta-basta mo na lang akong sinasama sa'yo. May naiwan akong trabaho doon. Kailangan ko katapusin ang trabaho ko. Hysteria ni Heaven, ngunit nananatiling kalmado si Ita sa driver's seat. Nang mapansin ni Ita na kumakalma na si Heaven at nananahimik, bumaling siya sa dalaga. Kahit na naka-t-shirt at shorts lang ang babae at walang ayos ang buhok at muka, gandang-ganda si Ethan kay Heaven. Her natural beauty is ridiculous for him. Hindi pa siya napapatitig sa mukha ng isang babae na kagaya ng pagtitig niya kay Heaven. Are you done, Angel? Heaven's head snapped at Ethan with her wide eyes open. Anong Angel? Heaven ang pangalan ko. Galit na saad ni Heaven kay Ethan. Hoy Ethan, hindi ako babae mo. Paalala ni Heaven kay Ethan. I know that very well, Heaven. It's just that Angel ang tawag ko sa'yo because you look like an angel na bumaba sa langit just for me. Halos manindig ang maliit na balahibo sa katawan ni Heaven dahil sa kakornihan ni Ethan. Angel mo mukha mo. Asik ni Heaven kay Ethan at iniwas ang mukha sa lalaki dahil ramdam ni Heaven ang pag-init ng kanyang pisngi at patok. Namayani ang katahimikan sa kanila. Hindi na rin pinindot ni Ethan ang anger button ni Heaven dahil baka masapak na siya ng dalaga. At ilang minuto lang ay tumigil na ni silang dalawa sa mahabang biyahe. Pinagbuksan ni Ethan si Heaven sa kanyang kotse at inilahad ang kamay sa dalaga. Tinignan lang ni Heaven ang kamay ni Ethan at saka tiningala ang lalaki. Halika, sabi ni Ethan. Bumuntong hininga si Heaven at saka tinanggap na lang ang kamay ni Ethan. Nang makababa si Heaven ay doon lang niya nakita ng mabuti ang lugar ng kanilang tinigilan. Nasa tabing dagat sila. Konting babalang sa mga bato ay mapuputi at pinubuhangin na. Bumaba si Ethan sa bato. Halika! Ayon ni Ethan kay Heaven at muling inoffer ang mga kamay sa dalaga. Tila nilusaw ng kulay asul na dagat ang galit at inis ni Heaven kay Ethan. At basta na lamang niyang tinanggap ang kamay ni Ethan. Hinubad ni Heaven ang suot na tsinelas at iniwan sa bato at ginaya naman ni Ethan si Heaven. Ang ganda naman dito. Papaano mo ito nadiskubre? Unti-unting humina ang boses si Heaven nang pagbaling niya kay Ethan. Nakatitig ito sa kanya ng mariin. May dumi ba sa mukha ko? Anang ni Heaven at kinapa ang mukha. Umiling si Ethan at hindi pa rin naiwaglit ang tingin kay Heaven. Ang ganda mo lang, Heaven. You are really like an angel. Si Ethan at napamura pa ito. Umawang ang labi ni Heaven at napipi sa sinabi ni Ethan. Aminado si Heaven na ilang beses na siyang nakakatanggap ng ganoong compliment mula sa ibang tao. Ngunit iba ang kanyang naramdaman nang si Ethan na ang nagsabi noon. Napasinok si Heaven, nangakmang pabulaanan na niya sana ang sinabi ni Ethan dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ethan, tanging sambit ni Heaven. Humarap si Ethan sa dagat na may munting mga alon na humahampa sa dalampasigan. Anong bumabagabag sa iyo? Tanong ni Ethan habang nakatingin sa dagat. Wala. Pagsisinungaling ni Heaven. I only knew you just this month, Heaven. Pero alam kong nagsisinungaling ka. Tell me, may kinalaman ba ito sa akin? Come on, Angel. Si Ethan at muling bumaling kay Heaven. Yumuko si Heaven at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang dibdib at halos mabulunan na siya. May nasabi lang si Risa sa akin. Mahinang ani ni Heaven. Na ano? Sambit naman ni Ethan. Tiningala ni Heaven si Ethan. Dahil sa paglapit-lapit mo sa akin, pinag-uusapan na tayo. Ako. They're talking behind my back sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. I mean, hindi naman kasa sa akin yon.
Wala akong pakialam sa mga taong ganyan. Ang ayaw ko lang ay pati si Risa madamay. Masyado kasing mainitin din ang ulo nun. Si Risa na lang ang taong meron ako ngayon. Kaya ayaw ko mapahamak siya dahil sa akin. Naluluhang saad ni Heaven. Humakbang si Ethan papalapit sa kanya. Angel, wala kang ginagawang masama. Bakit ka nagpapa-apekto sa mga sinasabi nila? I'm the one who always advances towards you. Kung may dapat silang pag-usapan, ako yun. Ani ni Ethan. Pero hindi ganyan ang nangyayari, Ethan. Kaya nga, masaya akong malapit nang matapos ang ginagawa ko sa mansyon ninyo. Saad ni Heaven, nakidapanting ng tenga ni Ethan. What? Sambit ni Ethan. Tinignan ni Heaven si Ethan sa mga mata nito. Ayaw ni Heaven sa nakikita niyang mga emosyon doon sa mata ni Ethan. Nasasaktan ito. Alam ni Heaven ang agwat ng buhay nila ni Ethan. Kahit di pa man nito sabihin, malayong malayo sila sa isa't isa. Kahit sa araw-araw nang kasama niya ang lalaki. Mas mabuting maging empleyado at amo na lang siguro ang relasyon natin, Sir Ethan. Kahit kaibigan lang ang intensyon mo sa akin, ginagawan pa rin ng chismis ang ibang tao ang meron tayo. Angel, saad ni Ethan. Masaya ako sa mga oras na pinutol ni Ethan ang sasabihin ni Heaven. Hindi kita nilapitan at ginambala araw-araw para lang maging kaibigan mo, Heaven. Ethan, usal ni Heaven, kasabay ng paghampas ng hangin sa kanilang dalawa. Nililipad ng hangin ang buhok ni Heaven habang si Ethan naman, kahit na ginugulo ng hangin ang buhok nito, nananatili itong gwapo. I like you, Heaven. I hope you know that. May pagsusumamong kumpisal ni Ethan kay Heaven. Umiling si Heaven. Ethan, sambit ni Heaven. Hindi. Baka naninibago ka lang sa akin, Ethan. Hayaan mo na sa susunod na araw ay magbabago din yung nararamdaman mo. Kinakabahang untag ni Heaven. Malakas nagsipa ng kanyang puso at magsinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya masaya sa sinabi nito. Ngunit kailangan niyang limitahan ang sarili. No. Diing wika ni Ethan at napamura. Nafa-frustrate si Ethan dahil iyon ang unang beses na nag-confess siya sa isang babae. Usually, ang mga babae ang umaami sa kanya at hindi niya alam kung papaano pa ba dapat o ano ang tamang gawin. He just blurted out na gusto niya si Heaven at mukhang nagulat ito. I like you, okay? I don't know where it started. Nagising na lang ako na gusto kitang nakikita. Nagising na lang ako na gusto kong marinig ang boses mo kahit lagi mo ako sinisigawan at sinusungitan. At kapag nakikita kita, masaya na ako. Masaya ako na pinagmamasdan kita kahit sa anong itsura mo. I know nagulat kita pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Heaven. Kaya nga, lapit ako ng lapit sa'yo. Wala akong pake sa ibang tao. Ang importante sa akin ay ang nararamdaman mo. Saysay ni Ethan. Walang naging sagot si Heaven sa confession ni Ethan sa kanya. Hindi rin naman siya pinilit pa ni Ethan na sagutin ito kasi hindi naman tanong ang mga sinasaysay nito. Pero lumipas ang 3 araw. Naging laman ng isip ni Heaven ang mga sinabi ni Ethan. Aminado si Heaven na apektado siya sa sinabi nito, ngunit natatakot siya, lalo na at alam niyang dating babaero ang lalaki at nagbabakasyon lamang iyon sa Valencia. Sa mansyon nila, the glaring difference of their lives scared her too. Dahil wala pa nga silang relasyon ng lalaki, ay may mga naririnig na siya mga masasamang komento ukol sa kanya. At inaamin ni Heaven na sa 3 araw niyang pabalik-balik sa mansyon ng mga Villa Carlos ay nalulungkot siya dahil hindi niya nakikita si Ethan. Iyon ang gusto ni Heaven. Gusto niya yung walang gumagambala sa kanya sa kanyang trabaho.
Ngunit naguguluhan siya kung bakit hinahanap-hanap niya ang presensya ni Ethan. Yes! Congratulations, Heaven! Natapos mo ang trabaho mo kahit wala pang 1 buwan. Maligayang bati ni Risa sa kaibigan at inabot kay Heaven ang isang sobre. Tinanggap naman kaagad ni Heaven ang sobrang inabot ni Risa sa kanya. Napasilip si Heaven sa loob ng mansyon. Gusto mo bang pumasok? Kain ka muna. Ayaw naman ni Risa na makita ang kaibigan na tumatanaw sa loob ng mansyon. Ay, hindi na Risa. Mukhang uulan kasi at may mga sinampay pa ako sa bahay. Salamat pala rito. At saka, paabot na lang din ang pasasalamat ko sa mga Villa Carlos. Sabi ni Heaven, makakaasa kang makakaabot sa kanila ang sinabi mo, Espren. Ingat ka ha, si Risa at saka niyakap ang kaibigan. Isang sulyap muli ang ginawa ni Heaven sa mansyon ng mga Villa Carlos. Bago umalis, umaasa talaga siyang si Ethan ang mag-aabot sa kanya ng kanyang sweldo. Ngunit, kahit sa huling sandali niya sa mansyon, ay hindi man lang niya ito nakita. Nagsisinungaling na siguro siya nang sinabi niyang gusto niya ako. Bakit hindi na siya nagpapakita sa akin? Sumuko na ba siya? Dahil hindi ko siya nasagot doon sa confession niya sa akin? Saad ni Heaven at saka tinanaw ang kalangitan na malapit ng umulan. Tamang-tama naman na pagkatapos ligpitin ni Heaven ang kanyang mga sinampay ay bumuhos kaagad ang malakas sa ulan. Natatarantang sinara ni Heaven ang bintana ng kanyang bahay at binaba ang mga kortina. Nanginginig si Heaven dahil sa lakas ng ulan kasi alam niyang may kasunod iyong kulog at kidlat. At takot siya roon. Mula nang siya ay bata pa lang, magsasaing na sana siya nang biglang kumidlat ang malakas sa kidlat. Napaupo si Heaven at humiyaw kasabay ng pagtakip niya sa kanyang tenga. Yukon tumakbo si Heaven sa salas ng kanyang tahanan at yumukyok sa isang sofa. Ang kamay ni Heaven ay mahigpit na nakatakip sa kanyang tenga at ang mata niya naman ay nakapikit. Sa ganoong sitwasyon ay palaging nasa tabi ni Heaven ang kaibigan, ngunit sa lakas ng ulan, alam ni Heaven na hindi siya mapupuntahan ng kaibigan. Lumipas ang ilang minuto at patuloy lang ang pagkulog at kidlat, kaya naman nanginginig na si Heaven sa takot. Napaigtad si Heaven nang marinig na malakas sa katok mula sa kanyang pintuang kahoy. Sa pag-iisip ni Heaven na si Risa iyon, mabilis ang tinungo ang pinto at binuksan kahit na nanginginig siya. Ngunit, natigalgal siya na bumungad sa kanya ang basang-basa na si Ethan at hinihingal. Heaven. Usal nito. Ethan? Gulat na sambit ni Heaven. Pumasok si Ethan sa bahay ni Heaven. Pinigyan ni Heaven ng towel si Ethan para magpatuyo sa katawan nito. Ngunit hindi man lang ito umupo at tumingin sa kanyang bahay. Ethan, naputol si Heaven. Nasapawan siya ni Ethan. Hindi ka pa kumain? Tanong ni Ethan. Tumango si Heaven. Dito ka lang. Allow me to use your kitchen para lutuan ka, okay? Mabilis sa saad ni Ethan at tumalikod. Maraming gustong tanungin si Heaven kay Ethan, ngunit umalis na ito at tumungo sa kanyang kusina. Pumunta si Heaven sa kusina at nakita niya mabilis ang kilos si Ethan sa kusina. Pinanood lang ni Heaven si Ethan sa ginagawa nito. Namiss si Heaven ang mukha nito. Namiss niya ang maingay nitong bibig na walang ibang lumalabas kung hindi ang kahanginan nito. Matapos ang ilang sandali ay natapos din ito sa niluluto at binigay kay Heaven ang isang bowl ng noodles, kanin at itlog. Yan lang ang kaya ko at nakita kong pwedeng lutuin dito sa kusina mo. Kain ka na. Aning ni Ethan at tataliko din naman sana ito nang mabilis na inabot ni Heaven ang kamay nito. Napaigik pa si Heaven na marinig ang malakas sa kulog. Umikting ang panga ni Ethan na makita ang takot kay Heaven. Umupo ka. Sabayan mo akong kumain.
Si Heaven. Hindi naman nagprotesta si Ethan dahil alam niya ang takot ng babae sa kidlat at kulog. Ano palang ginagawa mo rito sa bahay ko? Akala ko ba galit ka sa akin? Binaba ni Ethan ng hawak na kutsara at tinignan ang dalaga. Nasabi ni Risa sa akin na fear mo sa kidlat at kulog. Pupuntahan ka niya sana kaso malakas ang ulan at walang masasakyan. Kaya nag-volunteer akong puntahan ka. At hindi ako galit sa'yo. May nagsabi na naman ba sa'yo na galit ako sa'yo? Saysay ni Ethan na kiniiling naman ni Heaven. Lumunok ng malalim si Heaven. Wala naman nagsabi. Pero hindi ka kasi nagpapakita nitong mga nakaraang araw. Kaya akala ko galit ka sa akin. Binigyan lang kita ng panahon to digest sa mga sinabi ko sa'yo, Heaven. Ayaw kong iniisip mong pinapressure kita kasi umamin ako sa'yo. Alam kong nagulat kita, pero hindi ko babawiin yung sinabi ko sa'yo kasi totoo ang lahat. Pinutol ni Heaven si Ethan sa pamamagitan ng pagdukwang niya tungo sa lalaki at hinagkan ang labi nito. Naestatwa si Ethan sa kinaupuan at nanlalaki ang mga mata nang tumama ang malambot na labi ni Heaven sa kanyang lapi. Parang first time na nahalikan ni Ethan dahil sa ginawa ni Heaven. Animoy nakalimutan niya ang mga past flings niya. Sorry. Natatarantang wika ni Heaven na makitang hindi makagalaw si Ethan. Mabilis na tumayo si Ethan at saka lumapit kay Heaven at kinulong ang mukha nito bago siniil ng halik. Nahigit ni Heaven ang hininga sa gulat, ngunit na makabawi siya, sinuklian niya rin ang mga halik ni Ethan sa kanya hanggang sa ikawit niya ang braso sa leeg ni Ethan at binuhat siya ng lalaki tungo sa sala habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Binaba ni Ethan si Heaven sa sofa at saka lumuhod sa paanan ni Heaven. Gumapang ang kamay ni Ethan sa loob ng shirt ni Heaven at tumigil ito saglit. Hingal sila ni Heaven nang pakawala ng isa't isa. You responded to my kisses. Ano ibig sabihin nito, Angel? Ibig ba sabihin nito ay gusto mo ko? Please, huwag mong sabihin na dala lang ito sa lamig ng panahon ngayon. Halos magmakaawa si Ethan sa harap ni Heaven na sinasamba siya. Matamis na ngumiti si Heaven kay Ethan. Pasensya ka na kung medyo late itong responses ko, Ethan. Nagulat lang din ako at natatakot. First time ko kasi itong makaramdam ng ganito. Tapos sa isang katulad mo pa. Masyado ka kasing malayo para sa akin at napakahirap paniwalaan na gusto mo rin ako. Pero hindi ko rin kayang tiisin itong nararamdaman ko para sa iyo, Ethan. Kahit na lagi mong pinapainit ang ulo ko. Kahit na iniinis mo ko. Hinahanap ko pa rin yun. Kumpisal ni Heaven. Ngumiti ng malaki si Ethan at saka sinakop ang labi ni Heaven. Thank you so much. I love you, my angel. Mahal din kita, Ethan. Sana hindi lang din ito pasamantala. Si Heaven, na hindi mapigilang hindi maging emosyonal, hinalikan ni Ethan ang noo at pisngi ni Heaven. Hindi ako perpektong lalaki, Heaven. I have my own flaws too. Pero sisikapin ko maging mabuti. At ang lalaking babagi sa iyo sa lahat. Pagkatapos ng sabihin ni Ethan, ay muli niya siniil ng halik si Heaven. Mapupusok at marubdob na halik. Animoy may hinahabol sila. And in the middle of the heavy pouring rain and cold night, inibsan ni na Heaven at Ethan ang malamig na panahon sa pamamagitan ng pagpapainit nila sa isa't isa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay binigay ni Heaven ang katawan sa lalaki. Pinagkatiwala niya ang kanyang buong pagkatao kay Ethan. Ano ba? Itigil mo yan, Ethan! Inisasambit ni Heaven kay Ethan nang kunan siya ng larawan ni Ethan gamit ang cellphone ng lalaki. Kasalukuyan silang nasa dagat. Bumalik sila sa dagat kung saan unang nag-confess si Ethan kay Heaven. This time, date na nila at mag-boyfriend at girlfriend na sila.
What? Wala akong mga photos mo, Angel. Gagawin ko lang wallpaper at ipopost ko sa aking IG. Hindi mahilig sa social media si Ethan, pero hindi niya kayang hindi mag-share ng tungkol kay Heaven. Proud na proud siya sa kanyang nobya at proud siya sa sarili na nakuha niya ang dalagang gustong-gusto niya. Di, kunan mo ko ng larawan na maayos. Huwag yung mga stolen. Ang pangit ko na siguro dyan. Ani ni Heaven. Nilapitan ni Ethan si Heaven at hinapit ang bewang bago humalik sa labi ni Heaven. Ever since na naging sila, nakagiwian na ni Ethan ang hagkan si Heaven sa anumang oras at posisyon nila. Paborito iyong gawin ni Ethan kapag magkasama sila ni Heaven. No, you're so pretty. Si Ethan at niyakap si Heaven. Hay, sige na. Kunan mo na ako ng larawan. Ani ni Heaven. Suot lang ni Heaven ang isang maikling shorts at pinaresa ng isang puting t-shirt. Hindi kasi sanay si Heaven na nagbabra at panty lang sa beach. Huhubarin ko ang t-shirt? Tanong ni Heaven nang mapatitig si Ethan sa kanyang hinaharap. Mabilis ang pag-iling ni Ethan kay Heaven. No, you're just too beautiful, Angel. Ani ni Ethan. Totoo ang kanyang sinabi na sobrang ganda ni Heaven, ngunit tinago niya lang din ang paninigas ng kanyang kaibigan sa baba. A few days later, dinala ni Ethan si Heaven sa isang kilalang restaurant sa Valencia upang mag-date. Hindi naman iyon ang unang beses sila magde-date sa mga restaurant, kaso pinaghalong saya at kaba ang nararamdaman ni Ethan kasi ipapaalam niya rin kay Heaven na tapos na ang 2 buwan niyang bakasyon at babalik na siya sa Maynila. Ang mamahal naman ng pagkain dito, Ethan. Pwede naman tayo sa street food sa lang. Angal ni Heaven matapos maka-order. Don't think about it, Angel. It's my kind of treat sa'yo. Si Ethan at inabot ang kamay ni Heaven sa mesa. Romantic ang lugar at mahangin sa kanilang pwesto since ang restaurant ay nasa tabing dagat. Malamig din since gumagabi na. Nang dumating ang kanilang main course, masayang kumakain sina Ethan at Heaven. Sanay na sanay ka siguro sa mga ganito doon sa Manila, no? Anang ni Heaven. Kumakain lang ako sa labas kapag kasama ang mga kapatid ko. O kung hindi naman, may meeting. I usually eat at my condo. Si Ethan. Dito mga bundok at mga taniman ang mga makikita mo. Nabubudyo ka siguro kasi doon mga buildings at ang ibang buhay mo, Ethan. Si Heaven. Bumuntong hininga si Ethan. Oo. Hindi ako sana dito sa Valencia, Heaven. Pero ikaw ang rason kung bakit gusto ko na dito. At ayaw ko nang bitiwan ang lugar. Sa ikli ng panahon ko rito, parang nakakalimutan ko na ang buhay ko sa Manila. At kung papapiliin ako, mas pipiliin ko dito dahil nandito ka. Anang ni Ethan. Pasyal-pasyal ka lang dito kapag gusto mo. Ani ni Heaven. Ayaw ko ng pasyal-pasyal lang, Heaven. Gusto ko nang tumira dito. At sasabihin ko yun sa mga magulang ko. Uuwi ako sa Maynila upang sabihin ito sa kanila. Hintayin mo ang pagbabalik ko, Heaven. Tatapusin ko lang din yung last project na ginagawa ko. At babalik ako sa iyo. Ani ni Ethan. Tumango si Heaven. She totally understand her boyfriend. Oo naman. Hihintayin kita. Nakangiting usal ni Heaven. So the next day, dumaan sa bahay ni Heaven si Ethan upang magpaalam sa huling beses kay Heaven. Gusto na kitang dalhin sa Maynila. Saad ni Ethan at mahigpit na niyakap si Heaven. Sinubsob naman ni Heaven ang mukha sa dibdib ni Ethan, kaya nalulungkot siyang aalis ito. Hindi pa nga nakakaalis, ay namimiss na niya ito. Hihintayin kita, Ethan. Si Heaven. Hinagkan ni Ethan si Heaven sa noo matapos ang yakapan nila. I love you, Heaven. I love you too, Ethan. Tugon naman ni Heaven kay Ethan. Simula na umalis si Ethan, muling bumalik sa dati ang buhay ni Heaven.
Masaya din si Heaven na may kinikita na siya mula sa kanyang maliit na garden sa bahay. Gabi-gabi ang tawagan nila ni Ethan. Minsan kahit na nagluluto siya, tumatawag si Ethan. Nagvi-video call din sila at iyon ang lagi nilang ginagawa kapag papatulog na. Sponsor naman ni Ethan ang kanyang pang-load kaya walang inaalala si Heaven kahit na magdamagan pa sila mag-video call ni Ethan. Minsan pa nga ay nalolobat na ang telepono niya sa tawagan nila. Sa una, naging mahirap ang kanilang long distance relationship pero kalaunan ay nasasanay naman sila. Kahit na sa gitna ng trabaho si Ethan, nagvi-video call pa sila at doon mas nakita ni Heaven ang kaibahan at agwat ng buhay nila ni Ethan. Siya sa Valencia, puro bundok at mga halaman ang nasa paligid. Habang si Ethan naman ay halos matatayog na building ang nakikita niya at nasa opisina. Si Ethan ay isang ihenyero pero siya isang gardener lang. I miss you so much, Angel. Sana talaga dinala na lang kita dito sa Maynila. Hindi sana ako mangungulila ng ganito sa'yo. Saad naman ni Ethan. Nakahiga na sa kama si Heaven at nakatagilid habang nagbi-video call sila ni Ethan. Si Ethan naman ay nakasandal sa headboard ng kama nito at topless. Namimisan kita, Ethan. Bilisan mo dyan. Ano ni Heaven? I will, my angel. Also, may pinadala pala akong gift sa'yo. Kunin mo sa mansyon bukas. Sinabi ko na kay Risa. Ano ni Ethan? Talaga? Teka, bakit binibigyan mo ko ng regalo? Si Heaven. It's my monthsary gift for you. Matagal ko nang pinag-iisipan iyon, pero dito ko binili. Since marami akong pagpipilian dito. Anang naman ni Ethan. Kinabukasan, pagkatapos i-deliver ni Heaven ang kanyang harvest ng mga gulay sa kanyang suki, dumiretso na siya sa mansyon ng mga Villa Carlos. Pagkarating ni Heaven sa mansyon, ay kaagad siyang niyakap ng kaibigan at pinatuloy sa mansyon. Di ko akalain na ikaw pala ang babaeng magpapatino kay Sir Ethan, Heaven. Akalain mo yun? Ikaw, mukhang anghel na bumaba galing sa langit. Tapos si Sir Ethan ay mukhang anak ni Satanas, pero nahulog sa'yo. Natatawang saad ni Risa sa kaibigan. Sira ka talaga. Huwag mo namang pagsilayan ng ganyan si Ethan. Lukot ang mukha ni Heaven na sinuway ang kaibigan. Dinala ni Risa si Heaven sa silid ni Ethan dahil nandoon ang regalo ni Ethan para kay Heaven. Iwan na kita dito ha. Bababa na ako. Si Risa at iniwan si Heaven sa silid ni Ethan. At sa kama ay doon nakita ni Heaven ang isang box sa kulay pula. Umupo si Heaven sa kama at kinuha ang box. Nang buksan iyon ni Heaven, tumambad sa kanya ang diamond set ng alahas. Tinawagan ni Heaven si Ethan, ngunit walang sumasagot sa tawag niya. Iniwan ni Heaven ang box ng alahas sa kama at saka siya naglibot-libot sa loob na silid ni Ethan. Napangiti naman siya na malanghap niya ang pamilyar na amoy ng lalaki sa kwarto. Hanggang sa maburyo si Heaven ay naisipan niyang bumaba, ngunit napatigil siya sa paglakad nang may madaanan siyang silid na nakaawang at may mga maids na naglilinis doon at nag-uusap. Kaya nga duda talaga ako na seryoso si Sir Ethan doon sa kaibigan ni Risa. Ano nga pangalan nun? Heaven? Anang ng isang katulong. Tama ka. Imposibleng saseryosohin ng babaeng yun. Maraming babae ang babagay kay Sir Ethan sa Maynila. Natatawa namang sabat ng isang katulong. Kaya nga, hindi ko rin maintindihan niya si Risa na todo ang suporta sa katangahan ng kanyang kaibigan. Tignan mo ngayon, may ibang babae na si Sir Ethan doon sa Maynila. Ganti naman ng isang katulong. Kaya nga, siguro nakuha na yun ni Sir Ethan kung kaya't iniwan na. Nakakaawang babae, masyado kasi naghahangad ng mataas. Anang ng katulong. Hindi na malayo ni Heaven na tumutulo na pala ang kanyang mga luha.
Nagmamadaling umalis si Heaven sa mansyon ng mga Villa Carlos at saka umuwi sa bahay niya ni hindi siya nakapagpaalam kay Lisa. Pinuksan ni Heaven ang kanyang telepono. Gusto man niya magtiwala kay Ethan, ngunit sa narinig niya mula sa katulong sa mansyon nito ay nakaramdam siya ng duda. Kung kaya't nag-search siya sa internet tungkol kay Ethan at bumungad sa kanya ang isang news article na may larawan ni Ethan at may kasama itong babae doon. Nakangiti si Ethan ng malaki sa babae at ang babae naman ay natatawang nakatakip ang kamay sa bibig. Base sa larawan ay masasabi ni Heaven na nasa party ang mga ito. Nakadagdag pa sa sakit at sama ng loob ni Heaven ang caption ng article na nagsasabing, Villa Carlos and Monterosa will tie a knot soon. Hindi na binasa ni Heaven ang article at saka sinara ang telepono. Nagmukmuk si Heaven sa kanya silid. Nagsisisi si Heaven kung bakit pa siya nag-search ng ganoon. Mas nadagdagan patuloy ang kanyang pagdududa sa nobyo. Hindi nakapag-lunch at dinner si Heaven at kinabukasan ay nahihilo na siya nagluto nang binisita siya ni Lisa dahil nag-aalala ito na hindi makapagpaalam dito na umalis sa mansyon ng Villa Carlos. Tinago ni Heaven kay Lisa ang kanyang nalaman tungkol sa amo nito dahil alam niyang ilang beses na siyang binalaan ng kaibigan tungkol dito, ngunit nahulog pa rin siya sa lalaki. At nasasaktan siya dahil lang din sa kanya. Iniisip ni Heaven na tama ang mga kasambahay. Mukhang masyado nga siyang nangarap ng mataas. Hanggang sa makaalis si Lisa sa bahay ni Heaven, ay walang nasabi si Heaven sa kaibigan. Kinuha ni Heaven ang telepono at tinawagan si Ethan. Sa ilang ring ay may sumagot na rin sa tawag niya. Hello? Sabi ni Heaven. Hello? Sino to? Nabitawan ni Heaven ang kanya cellphone nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. Nais lang ni Heaven na malinawan sana, ngunit naging sapat para sa kanya ang narinig sa tawag niya kay Ethan. Tinignan ni Heaven ang teleponong nabasag ang screen sa semento. Pinulot iyon ni Heaven at saka niyakap ang telepono bago bumaba ang kanyang mga luha na parang agos ng tubig sa talon. Hindi naman nasaktan si Heaven dahil sa basag niyang cellphone. Umiiyak siya dahil sa kanyang nadurog na puso. At the same time, sa mansyon ng mga Villa Carlos sa Maynila, nagmamadaling binaba ng katulong ni Ethan ang kanyang telepono. Sir? Sir! Hingal na anas ang maid kay Ethan na nag-aalmusal. Why? Takang wika ni Ethan. Hinagod ni Ethan ang ulo na nananakit dahil sa hangover na kanyang natamo mula sa party ng kanyang dinaluhan. Sir, may tumatawag po sa cellphone ninyo at sinagot ko na po kasi ring ng ring kaso naputol po eh. Paliwanag ng maid. Mabilis sa inago ni Ethan ang telepono mula sa maid at namutla ang mukha nang makita ang recent calls niya. Tinawagan ni Ethan si Heaven, ngunit hindi na niya ito makontak. Nakailang ulit na si Ethan na tawag, ngunit cannot reach na talaga ang number ni Heaven. Uuwi muna ako ng Valencia. Agarang saad ni Ethan, ngunit kaagad nang pinigilan ng kanyang ina si Ethan dahil may kailangan pa itong gagawin sa araw ni iyon. Ma'am, ang girlfriend ko, baka naghinala na yun na may babae ako rito. Tumawag siya, ma'am. Tapos, babae ang sumagot. By now, baka kung ano na ang tumatakbo sa isip nun. Frustrated na saad ni Ethan. That girl is really your karma, no? Ana ng ina ni Ethan. Mom, siya lang ang may kakayahang magpaaligaga sa'yo ng ganyan. Natatawang saad ng ina ni Ethan. Mom, she's my woman. Ayokong isipin niyang nambababae ako rito. Overthinker pa naman yun. Problemadong wika ni Ethan. Ngumisi ang ina ni Ethan. I want to meet this girl of yours, Ethan.
Anunsyo ni Elena sa kanyang anak na halos sabunutan na ang buhok sa pagka-frustrate. Umagang-umaga ay bumabiyahe na sa Ethan patungong Valencia kasama ang kanyang pamilya dahil gusto nitong makilala si Heaven. Nais nang makilala ng kanyang pamilya kung sino ang babaeng nagpatino sa kanya. Hey, bakit parang natatay ka na dyan? Tukso ng kapatid ni Ethan sa kanya na hindi napapalagay. Hindi niya pa rin kasi makontak si Heaven. Tinawagan ni Ethan si Risa, ngunit wala rin itong sinasabi sa kanya. Just shut up and drive, kuya! Banas na saad ni Ethan sa kapatid. Napailing na lamang ang pamilya ni Ethan sa kanyang inasta. Hindi sila dumiretso sa kanilang mansyon sa Valencia at sa bahay na sila ni Heaven tumigil. So, dito pala nakatira ang ex-girlfriend mo, Ethan. Ngising wika ng kapatid ni Ethan, ngunit pinakitaan niya lang ito sa kanyang gitnang daliri. Hinding-hindi tatanggapin ni Ethan na maging mag-ex-salama sila ni Heaven. Tila lumukso ang dugo ni Ethan nang makita si Heaven na kinakausap na naman ang mga halaman nito. Tinalon ni Ethan ang mababang bakod ng bahay nito at saka niyakap si Heaven mula sa likuran. Ngunit sa gulat ni Heaven, nang may bugkang yumakap sa kanya, ay nasampan niya ito. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Heaven nang makitang si Ethan iyon. Ethan? Anong ginagawa mo rito? Si Heaven, at namuo kaagad ang luha sa mga mata. Bakit bumalik ka pa rito? Doon ka na sa Manila. Manloloko ka, babaero. Umalis ka dito. Bulyaw ni Heaven kay Ethan. Ang pamilya ni Ethan na nanonood ay laglag ang panga sa nasaksihan. Alam nila kung gaano kababaero si Ethan, kung kaya't gulat na gulat sila sa kanilang nakikita. Gulat sila kung papaano naging maamo si Ethan sa harap ni Heaven. Tatalikod na sana si Heaven nang hulihin ni Ethan ang kanyang palapulsuhan at inikot. Parang sinasaksak sa kanyang dibdib si Ethan ang makitang umiiyak si Heaven. Angel, hayaan mo ko magpaliwanag, okay? Alam ko na iniisip mo na may babae ako. At minalas pa na sinagot ng aming maid ang aking telepono. Pero totoo yun. At hindi ako nakatawag sa'yo sa dumaang gabi. Kasi nalasing ako sa party. Sa party ng engagement mo? Dugtong ni Heaven kay Ethan. Kaagad na umiling si Ethan. No. Ikaw ang gusto kong pakasalan, Heaven. Sabi ni Ethan. Narinig ko sa mga kasambahin ninyo na may babae ka raw. Na nagsasawa ka na sa akin. Niiniwan mo na ako kasi nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Tapos may nakita pa ako sa internet na Villa Carlos and Monterosa will tie a knot soon. Tapos may babae kang tinatawanan sa picture. Huwag mo naman akong gawing tanga, Ethan. Oo, mahal kita pero hindi ako tanga at... Pinutol ni Ethan si Heaven sa pamamagitan ng isang halik. Labis-labis ang kanyang kaba. Dahil dito, ngunit nawala iyon na maninig niyang mahal pa rin siya ng nobya. Again, wala akong ibang babae kung hindi ikaw lang, Heaven. Kung ano man ang mga sinasabi ng mga kasambahay namin, puro mga haka-haka lang yun. At hindi ako magsasawa sa'yo. At saka, wala pa akong nakukuha sa'yo. Makukuha lamang kita kapag pinakasalan mo ko. Sa nakita mo sa isang article, ang kuya ko ang ikakasal sa isang Monterosa. At kaya nga nalasing ako sa engagement party nila. Yung babae nakita mo, kaibigan ko yun. Pero tibo, nagtawanan lang kami. Kasi may pinirmahan siya, ngunit busted. Understand? Now, ikaw naman, bakit hindi kita makontak? Ngumuso si Heaven. Nagselos siya at nasaktan siya para sa wala. Umiiyak siya sa wala. Pero mabuti na rin yun, kaysa namang totoong may babae ang nobyo. Dasira, nahulog ko nang may sumagot na babae sa tawag. Nakatulong niyo pala. Naiiyak na saad ni Heaven sa kahihiyan.
Niyakap ni Ita si Heaven. It's fine. Bilhan na lang kita ng bago. Si Ethan. Ugong naman ni Heaven. I love you, my Heaven. Malambing na usal ni Ethan at hinagkan si Heaven. I love you too, Ethan. Tugon naman ni Heaven. Naputol lang ang kanilang yakapan na umeksena ang pamilya ni Ethan. Labis ang pamumula ni Heaven na makapagtantong naghahalikan at nagyayakapan sila ni Ethan sa harap ng mga ito. More than that, masaya si Heaven na tanggap ng pamilya ni Ethan ang kanilang relasyon. Hindi ito humadlang o ginulo ang kanilang relasyon. Tinanggap ng pamilya ni Ethan si Heaven na para bang anak na nila ito. At todo pa ang compliment ito sa ginawang garden ni Heaven sa kanilang mansyon. Love is beautiful when you found the right person. Moreover, ang pagmamahalan ay hindi lamang tungkol sa pera, sa estado sa buhay, at kung ano ang natapos mo. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagtanggap, paglaban, pagiging tapat at totoo sa iyong minamahal. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi nabibili at hindi natutumbasan ng yaman sa mundo. Kaya nga sabi nila, swerte ka kung matagpuan mo ang tunay na pag-ibig sa mundo. Ito. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Ayaw ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.
sa'yo lamang.